Ang araw ng kasal ng anak kong si Marco ay dapat sana'y isa sa pinakamaligayang sandali ng buhay ko. Sa edad kong 68, hindi ko inakalang makakakita pa ako ng ganitong engranding selebrasyon. Isang kasal sa hotel sa BGC, may chandelier, mga bulaklak na imported, at musika na parang sa pelikula. Pero habang tinitingnan ko ang seating chart sa entrance, may malamig na kaba akong naramdaman. Sinundan ng mga mata ko ang listahan ng mga pangalan. Adriano, Alcantara, Belmonte, pero kahit anong ulit ko ng tingin, wala ang Lydia Ramos, ina ng groom. Sandaling nanigas ang kamay ko habang hinahaplos ang makinis na papel. "Excuse me," mahinahon kong sabi sa dalagang naka-clipboard. Hindi ko makita ang pangalan ko. Ako po si Lydia Ramos, nanay ni Marco. Bahagya siyang napatigil, napalunok. Sandali lang po ma'am, tatanungin ko po si bride. Nang umalis siya, naramdaman kong nanlamig ang paligid. Nakatayo lang ako sa gilid, suot ang navy blue na bestidang ipinaayos ko pa sa Divisoria, pinatahi ko ng 3 beses para sakto. Ilang buwang paghahanda at pananabik, tapos ganito. Pagbalik ng dalaga, kasama na niya ang bride, si Clara, nakangiti at kumikislap ang mga hikaw. Maputi, bata, elegante, parang lumaki sa ibang mundo. "Tita Lydia," malambing niyang sabi. "Sorry po ha, nagkaroon lang ng kaunting changes sa upuan, pero may special seat kami para sa inyo." Special seat? Naramdaman kong bahagyang gumaan ang dibdib ko. Baka naman nagpa-surprise sila, baka gusto nilang iparamdam na espesyal ako sa araw na ito. "Ay ganun ba iha? Sige, salamat ha," sagot kong pilit na may ngiti. Sumunod ako sa kanya habang naglalakad kami papasok sa Grand Ballroom. Dumaan kami sa mga mesa ng pamilya ni Clara. Lahat may pangalan, may bulaklak, may alak sa gilid. Lumampas kami sa dance floor, sa main tables, hanggang sa dulo ng hall. "Iha, saan ba tayo pupunta?" Tanong kong may halong kaba. Ngumiti si Clara, malamig ang mga mata. "Dito po tita, ito ang special seat nyo." Paglingon ko, natigilan ako. Isang tuping upuan na bakal sa tabi ng malaking basurahan na kulay pilak. Napatahimik ako. "Ano to?" Halos pabulong kong sabi. Tumawa si Clara. "Relax lang po tita, joke lang. Don't be so dramatic." Ngunit sa loob ko, alam kong hindi iyon biro. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang mga ilaw sa kisame ay kumikislap, pero sa loob ko tila bumagsak ang dilim. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Ang basurahan sa tabi ng upuan ay kumikintab, parang sinadyang ipahiya ako sa harap ng lahat. "Clara," mahinahon kong sabi. Pilit kong pinananatiling maayos ang boses ko. Baka naman may pagkakamali lang ito. Hindi naman siguro. Naputol ang salita ko nang marinig kong tumawa siya. "Tita Lydia," wika niya na may halong pang-uuyam. "Relax lang po, nakakatawa nga 'di ba? Parang symbolism." "Symbolism?" bulong ko. "Para raw maaalala nating lahat na huwag masyadong seryoso sa buhay." Tumalikod siya, lumakad palayo, at naiwan akong nakatayo, tila estatwa. Sa dulo ng ballroom, narinig ko ang ilang bisitang nagtatawanan. Ang iba'y nagbubulungan habang nakatingin sa akin. May ilang kamera pa nga na umilaw, marahil ay kinukuhanan ako ng litrato. Ang puso ko ay parang binugbog. "Hindi," sabi ko sa sarili, "hindi ako aalis." Umupo ako sa malamig na bakal na upuan, pilit kong itinaas ang ulo ko. Kung ito ang gusto nilang makita, ang isang inang napahiya, hindi nila makukuha ang luha ko. Maya-maya nakita kong papalapit si Marco, suot ang itim na tuxedo, guwapo at masigla. "Anak ko," bulong ko sa isip, "iligtas mo naman ako sa kahihiyan na to." "Ma," masigla niyang bati. "Nakita mo na ba ang seat mo? Ang galing ni Clara, no? Nakakatawa raw." Ang bibig ko ay bahagyang nanginig. "Marco, anak, hindi ito nakakatawa." Ngumisi siya, parang walang alam. "Ma, come on, don't take it too seriously.
Alam mo naman si Clara, may sense of humor. Humalakhak siya at sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Ang batang pinalaki ko mag-isa, pinag-aral ko, pinangarap kong maging mabuting lalaki, ngayon ay humahalakhak sa mismong kahihiyan ko. Narinig ko ang mga bisita. Ay, yung nanay ng groom ayaw patawa, sabi ng isa. Drama queen, biro ng isa pa. Nangilid ang luha ko pero nilunok ko ito. Pinilit kong ngumiti. Salamat sa upuan, iha, sabi ko kay Clara nang magtagpo ulit ang mga mata namin. Ngayon alam ko na kung saan ninyo ako inilalagay sa pamilya ninyo. Umupo ako sa tabi ng basurahan, tinikom ang mga labi at doon ko naramdaman ang apoy ng galit na unti-unting nagigising sa puso ko. 3 oras akong nakaupo sa malamig na bakal na upuan sa tabi ng basurahan. Habang ang mga bisita'y masayang sumasayaw, kumakain at nagtatawanan, ako na may nagmamasid mula sa anino ng isang malaking paso ng halaman. Ang bawat tawa, bawat palakpakan ay parang kutsilyong humihiwa sa loob ko. Pero habang naroon ako, unti-unting may sumisiksik na kakaibang pakiramdam. Hindi lang sakit, kundi pagtataka. Matagal ko nang ramdam na may kakaiba kay Clara. Mula noong unang ipakilala siya ni Marco, parang may laging kulang sa mga kwento niya. Naaalala ko pa ang unang gabing dinala siya ni Marco sa bahay. Birthday ko noon. Nagluto ako ng sinigang at adobo, pero pagdating ni Clara, agad niyang pinuna ang mesa. Tita, baka mas maganda kung sa labas na lang tayo kumain, sabi niya noon. Nakangiti, pero may bahid ng pangmamaliit. Doon pa lang, ramdam ko nang hindi niya ako tanggap. Pagkatapos ng ilang linggo, nagulat ako nang sabihin ni Marco na buntis na raw si Clara. 3 buwan matapos lamang silang magkakilala. Mabilis, parang may hinahabol. Nang tanungin ko si Marco kung sigurado ba siya, ngumiti lang siya. Ma, love conquers all, sagot niya. At bilang ina, tinanggap ko iyon kahit may kirot sa dibdib. Ngunit ngayon, habang nakaupo ako sa tabi ng basurahan, bumabalik lahat ng alaala. 7 buwan mula nang magkakilala, tapos nanganak agad, bulong ko sa sarili. At yung batang si Miguel, bakit parang hindi kamukha ng anak ko? Nakita kong ipinasapasa ng mga bisita si Miguel, ang aking apo raw. Maputi, matangos ang ilong, at may matitinding kayumangging mga mata na parang hindi sa pamilya namin. Si Marco ay may malamlam na mata na kulay abo at si Clara naman ay berde ang mga mata, lahing mestisa. Pero si Miguel, mapusyaw ang kutis pero ang mga matay kayumanggi, halos itim. Huwag kang magduda, Lydia, sabi ng isip ko. Baka minana lang niya sa malayong kamag-anak pero sa dibdib ko may tinig na hindi tumitigil. O baka may tinatago si Clara. Habang tumatagal ang gabi, habang mas umiingay ang kasiyahan, mas lumalalim ang kutob ko. Ang halakhak ni Clara sa gitna ng dance floor ay parang tunog ng kampana, hudyat ng simula ng isang giyera na hindi ko pa alam kung paano ko ipaglalaban. Pagkatapos ng kasal, ilang araw akong hindi mapakali. Kahit sa pagtulog, bumabalik-balik sa isip ko ang itsura ni Clara habang nagtatawa sa gitna ng ballroom at si Marco, ang anak kong tumawa rin kasabay ng mga taong pumapahiya sa akin. Parang may humahaplos na lamig sa dibdib ko tuwing maaalala ko iyon. Isang hapon, nagpasya akong dumalaw sa kanila sa kondo nila sa BGC. Daladala ko ang ilang kakanin at laruan para kay Miguel. Ayokong isipin ni Marco na nagtatampo pa ako. Pero higit pa roon, gusto kong makita ang bata. Gusto kong mapanatag ang loob ko. Pagdating ko sa kondo, napansin kong tila nagmamadali si Clara pagbukas ng pinto. Namumula ang mukha niya at may halong kaba ang tinig. Tita Lydia, wow, surprise! Sana po nag-text muna kayo. Ngumiti ako. Pinilit kong maging kalmado. Gusto ko lang sanang makita si Miguel. Naisip ko kasi baka namimiss na ako ng apo ko. Ano po kasi? Tulog siya ngayon eh. Mabilis niyang sagot. Pero sa likod niya, narinig kong may batang umiyak. Hindi ko napigilang tumingin sa loob. Bakit parang gising naman siya? Tanong ko. Nataranta si Clara. Nagising lang sandali pero tulog na rin uli. Busy rin kasi ako, may mga tawag akong inaasikaso. Pinilit niyang ngumiti,
pero ang kamay niya ay nanginginig habang inaabot ang basket na dala ko. Habang nag-uusap kami, biglang may tumunog na cellphone sa loob. Nagsalita siya ng mabilis, halos pabulong. "Sinabi ko na sa'yo, tapos na yon. Tigilan mo na ako." Napatingin ako. "Telemarketer po," mabilis niyang sabi nang makita ang reaksyon ko. Ang kulit kasi. Ngunit sa loob ko, alam kong hindi iyon telemarketer. Iba ang tono. May halong galit. May halong takot. "Ah, sige, iha. Babalik na lang ako," sabi ko. Pero habang lumalabas ako ng pinto, may bumigat sa isip ko. Habang bumababa ako ng elevator, tumatak sa utak ko ang bawat detalye. Ang pamumula ng mukha ni Clara, ang boses niya sa tiyay, elepono at ang bata sa loob na umiiyak. Pagdating ko sa labas ng building, huminto ako sandali. Tumingala ako sa mga bintana ng kondo at bumulong sa sarili. "Clara, may tinatago ka. At hindi ako titigil hanggang malaman ko kung ano yon." Lumipas ang ilang linggo, pero hindi pa rin ako mapanatag. Kahit anong gawin ko, maglinis, manood ng teleserye o magsimba, bumabalik lagi sa isip ko ang eksenang iyon. Si Clara, pawis, namumula at may kausap sa telepono na tila may tinatago. Hanggang isang gabi, habang naglalaga ako ng salabat, tumunog ang cellphone ko. Hindi ko kilala ang numero. "Hello?" Mahina akong sagot. "Magandang gabi po, ma'am. Si Detective Miriam Chua po ito. Galing po ako sa Private Investigation Agency sa Makati. Nabanggit po ng kakilala ninyo si Eva na baka kailangan ninyo ng tulong. Si Eva, kaibigan ko sa simbahan, madalas kong nasasabihan ng mga problema ko. Siguro napansin niyang hirap ako sa loob, kaya siya na ang gumawa ng paraan." "Ah, oo. Pasensya na ha. Hindi ko inasahan itong tawag, pero totoo may gusto akong alamin," sabi ko. "Hindi ko lang alam kung dapat ba?" Tahimik sandali si Detective Miriam. "Kung tungkol po sa pamilya, lalo na kung may bata, karapatan niyo pong malaman ang katotohanan, lalo na kung may duda kayong naloloko ang anak ninyo." Parang may tumama sa dibdib ko. "Paano niyo nalaman?" "Maraming nanay ang lumalapit sa akin sa ganyang sitwasyon, Ma'am Lydia," sabi niya. "Kadalasan, ayaw nilang paniwalaan ang kutob nila, pero sa huli, yung kutob na yon, iyon pala ang nagliligtas sa kanila." Huminga ako ng malalim. Gusto kong malaman kung totoo bang anak ni Marco si Miguel. Naging seryoso ang boses niya. "DNA test ang pinakatumpak, pero kailangan natin ng sample ng bata, pati ng anak ninyo. Kaya lang, dapat maingat tayo. Kapag nagduda ang manugang ninyo, baka mawala siya bigla." Kumirot ang sikmura ko. "Sige, sabihin mo sa akin kung anong kailangan." Kinabukasan, pumunta ako sa maliit na opisina ni Detective Miriam sa may Pasong Tamo. Hindi siya gaya ng iniisip kong matigas na investigador. May mahinahong boses, may mabait na ngiti, pero kita sa mga mata niyang sanay na siya sa mga lihim ng tao. Habang kinukwento ko ang lahat, mula sa kasal, sa basurahan, hanggang sa pagdududa ko kay Clara, tahimik lang siyang nakikinig at nagsusulat. Pagkatapos, tumingin siya sa akin at mahina niyang sinabi, "Ma'am Lydia, kung totoo ang hinala ninyo, handa ba kayong masira ang kasal ng anak ninyo?" Napayuko ako. "Matagal na yang sira," sagot ko. "Ang hindi ko lang matanggap, yung kasinungalingang bumabalot sa amin." Kinabukasan, habang nag-aalmusal ako ng kape at pandesal, dumating ang tawag ni Detective Miriam. "Ma'am Lydia," sabi niya, "nakapagsimula na po ako ng background check kay Clara, pero habang hinihintay natin yon, kailangan na rin nating magplano kung paano makakakuha ng sample ng DNA ni Miguel." Napatigil ako sa pag-inom ng kape. Paano ko naman yun magagawa? Hindi nga ako halos makabisita sa kanila. Si Clara, laging may dahilan para hindi ako makapasok. "Hindi kailangang puwersahan," paliwanag niya. "Kahit maliit na bagay na ginamit ng bata, pacifier, kutsara, laruan, basta may laway, pwede na. Pero kailangan nating maging maingat. Kapag nagduda si Clara, baka tumakas ulit siya."
Tumango ako kahit hindi niya nakikita. Sige detective, sabihin mo kung anong dapat kong gawin. Sa mga sumunod na araw, parang may tinik sa dibdib ko. Kahit nasa trabaho ako sa maliit naming tindahan ng kakanin sa Pasay, ang isip ko'y nasa kondo ni Marco. Paano ko nga ba mahahagilap ang ebidensya kung hindi ako pinapapasok ng maayos? Hanggang isang linggo, dumating ang tawag ni Marco. Ma, gusto mong dumaan dito mamaya? Si Clara daw gusto makabawi sa nangyari sa kasal. Parang napuno ng kuryente ang buong katawan ko. Talaga? Mahina akong tanong. Nagtataka kung ano ang binabalak ng manugang ko. Oo ma, nagluluto daw siya. Gusto niya raw ayusin lahat. Pagkababa ng tawag, agad kong tinext si Detective Miriam. Magkikita kami mamaya, baka ito na ang pagkakataon. Ang sagot niya, maging kalmado lang Ma'am Lydia, at kung may pagkakataong makakuha ng gamit ni Miguel, gawin ninyo, pero huwag ipapahalata. Habang naghahanda ako ng dadalhing pandesal at puto, nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung kaba o takot. Paano kung mahuli ako? Paano kung totoo nga ang hinala ko? 6:00 ng gabi, tumapat ako sa pinto ng kondo nila. Pagbukas ni Clara, nakangiti siya, pero sa likod ng ngiti, ramdam kong may tensyon pa rin. Tita Lydia, ang bait ninyo, nagdala pa kayo ng merienda. Ngumiti ako. Siyempre, gusto kong makita ang apo ko. At nang marinig kong boses ni Miguel mula sa loob, nagliyab sa dibdib ko ang hangaring malaman ang katotohanan. Anumang halaga ang kapalit. Pagpasok ko sa kondo, naamoy ko agad ang halimuyak ng nilulutong bistek Tagalog at sinigang. Maayos ang lamesa, may kandila pa sa gitna, parang pilit na nililikha ni Clara ang imahe ng masayang pamilya. Tita, upo po kayo. Matagal ko nang gustong makabawi sa inyo, wika niya. May ngiting hindi ko maipinta kung totoo o pilit. Salamat iha, sagot ko habang pinagmamasdan si Miguel na nakaupo sa kanyang high chair. Walang kamuwang-muwang ang bata, kumakaway sa akin at ngumingiti. Tumama ang tingin ko sa mga kayumangging mata niya, mga matang hindi ko pa rin matanggap. Si Miguel po sobrang likot na. Marunong na kumain mag-isa, biro ni Clara habang sinusubuan ang bata ng lugaw. Kinuha ko ang pagkakataon. Naku, ang galing naman. Pwede ko ba siyang subuan? Namimiss ko na to, parang si Marco noon. Sabi ko ng may banayad na tono. Ah, sige po, sagot ni Clara matapos ang ilang segundong pag-aalangan. Ibinigay niya sa akin ang kutsarang plastik na asul, may halong lugaw at laway ni Miguel. Dahan-dahan kong tinanggap iyon, halos hindi ko huminga. Habang sinusubuan ko ang bata, pinilit kong maging natural. Ang sarap ng niluluto mo, Clara. Masarap ka palang magluto. Ngumiti siya, pero ramdam kong pinagmamasdan niya ako. Salamat po, tita. Gusto ko lang po talaga na maging maayos tayo. Tumango ako, pero sa loob-loob ko, alam kong may iba siyang dahilan kung bakit bigla siyang nagpapakabait. Habang nagkukwentuhan kami tungkol sa trabaho ni Marco at sa planong birthday party ni Miguel, pinakiramdaman ko ang paligid. Sa tabi ng lababo, nakabukas ang isang ziplock bag. Doon ko maingat na inilagay ang kutsarang ginamit ng bata na para bang wala lang. Nang matapos ang hapunan, niyaya nila akong tumingin ng mga litrato ng honeymoon nila sa laptop. Pinilit kong ngumiti habang nakikita silang masaya, kahit sa dibdib ko, parang may bagyong gustong sumabog. Pag-uwi ko, naglakad ata. Kunang mabagal palabas ng kondo, tangan sa loob ng bag ko ang pinakamahalagang ebidensya ng buhay ko. Sa elevator, mahigpit kong hinawakan ang zipper ng pitaka kong kinalalagyan ng kutsara. Pasensya ka na, apo, bulong ko. Kung mali ang kutob ko, patawarin mo si Lola. Pero kung totoo ito, hindi ko hahayaang lokohin ka ng sinuman. Pagdating ko sa bahay, agad kong isinara ang pinto at isinandal ang noo ko sa kahoy. Huminga ako ng malalim. Nasa loob ng bag ko ang kutsarang ginamit ni Miguel, ang munting piraso ng katotohanang maaaring magbago ng lahat. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o matatawa sa desperasyon kong ginagawa ito. Isang inang nag-iimbestiga laban sa sarili niyang pamilya. Maingat kong inilabas ang ziplock bag.
Doon pa rin nakadikit ang bahid ng lugaw at sa gilid ng hawakan, kita ko ang tuyong laway ng bata. Ito na yon, bulong ng puso ko. Ito ang magpapatunay kung sino talaga siya. Kinabukasan, tumawag si Detective Miriam. Ma'am Lydia, nakahanap na ako ng lab na pwedeng magsagawa ng DNA test ng kumpidensyal. Dalhin ninyo lang ang sample bukas ng umaga. Halos nakatulog sa buong magdamag. Habang nakatingin sa kisame, paulit-ulit kong iniisik. Paano kung mali ako? Paano kung tunay na apo po si Miguel? Pero tuwing pumapasok sa isip ko ang ngiti ni Clara sa kasal at ang tawa ni Marco habang ako'y pinapahiya, napapalitan ng determinasyon ang takot ko. Kinabukasan, dinala ko ang sample sa maliit na laboratorio sa Makati. Ang babae sa front desk nangangiti habang inaasikaso ako, pero ramdam kong naninginig ang kamay ko habang iniaabot ang bag. Spoon po, galing sa bata, mahinahon kong sabi. Kailangan ko lang po ng resultang totoo. Tumango siya. Kailangan din po namin ng sample ng tatay para maikumpara. May hawak po ba kayo niyon? Napayuko ako. Wala pa, pero gagawan ko ng paraan. Paglabas ko ng lab, naglakad ako papunta sa bus stop. Mainit ang araw, pero sa loob ko parang nanlalamig pa rin ako. Sa bawat hakbang, ramdam kong lumalayo ako sa dating ako. Ang tahimik na inang pinagtatawanan, pinalampas at hinamak. Nang makauwi ako, tumingin ako sa salamin. Doon ko unang nakita ang bagong anyo ko. Ang isang Lydia na hindi na basta-basta magpapakatanga para sa katahimikan. Kung niloloko nila ako, mahina kong sabi sa refleksyon ko. Ngayon, ako naman ang gagalaw. Habang naglalaga ako ng kape, tumunog ang cellphone ko. Text ni Detective Miriam. May nahanap na akong impormasyon tungkol sa nakaraan ni Clara. Magkita tayo bukas, maghanda ka. At doon ko naramdaman ang simula ng pagbuho ng mga lihim. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa opisina ni Detective Miriam sa Makati. Maliit lang ang lugar, may amoy kape, papel at lumang aircon. Nandoon siya, nakaupo sa harap ng mesa, may hawak na envelope na makapal at puno ng dokumento. Pagpasok ko pa lang, kita ko na sa mukha niya na mabigat ang laman niyon. Ma'am Lydia, bungad niya, sigurado po akong gusto ninyong marinig to? Huminga ako ng malalim. Handa ako, Miriam, sabihin mo na. Binuksan niya ang envelope at inilabas ang ilang larawan. Isa roon ay si Clara, mas bata, nangati, pero may kasamang lalaking matangkad, moreno, may kayumanging mga mata, eksaktong mata ni Miguel. Ang lalaking to, sabi ni Miriam, ay si Anton Vergara. Dati silang magkasintahan ni Clara noong nasa Cebu pa siya. Nagsama sila ng halos 2 taon. Pero bigla siyang umalis, iniwan ng lalaki at lumipat dito sa Maynila, mga 6 na linggo lang bago niya nakilala ang anak ninyo. Naningig ang kamay ko habang tinititigan ang larawan. Si Anton, siya ang tunay na ama ni Miguel? Hindi pa natin mapapatunayan hanggat wala ang resulta ng DNA test. Pero base sa mga kwento ng mga kaibigan ni Clara sa Cebu, umalis siya habang buntis. Sinabi pa niya noon na may mas magandang pagkakataon daw sa Maynila. Napatulala ako. Mas magandang pagkakataon. Ibig sabihin, ginamit lang niya si Marco, ang anak kong minahal ko ng buong buo. Ma'am Lydia, dagdag ni Miriam, sinubukan kong hanapin si Anton. Nasa Cebu pa rin siya, nagtatrabaho bilang electrical engineer. At nang banggitin ko ang pangalan ni Clara, napatahimik siya. Sabi niya, buntis siya nang umalis. Akala ko patay na ang anak ko. Parang akong binuhusan ng malamig na tubig. 2 taon, hinahanap niya ang anak niya? Tumango si Miriam. At ngayon, alam niyang buhay ito, gusto niyang makilala. Pero kailangan pa nating tiyakin sa test. Tahimik akong napasandal sa upuan. Ang buong kwarto ay tila umikot. Sa isang iglap, nagkaroon ng bagong muka ang bawat alaala ni Clara. Ang mga ngiti niya, ang mga biro, pati ang mga paawa effect niya kay Marco. Lahat pala ay bahagi ng isang malaking kasinungalingan. Tumingin ako kay Miriam at mahina kong sabi, kung totoo ito, hindi lang ako ang niloko ni Clara, pati anak ko, pati ang batang inosente. Pag-uwi ko mula sa opisina ni Detective Miriam, hindi ko agad binuksan ang ilaw. Umupo lang ako sa sofa, tanga ng envelope na naglalaman ng larawan ni Clara at ni Anton.
Tinitigan ko iyon sa dilim, parang may bigat na hindi ko alam kung galit ba o awa. 2 taon siyang nagsinungaling, ginamit ang anak ko, pinagtatawanan ako, at ngayon, posibleng pati apo kong si Miguel ay hindi pala dugo ng pamilya namin. Diyos ko, bulong ko, anong klaseng babae yon? Ngunit kasabay ng galit, may pumasok na takot. Paano kung malaman ni Marco? Masisira ang buhay niya. Pero paano kung patuloy pa rin siyang mabuhay sa kasinungalingan? Kinabukasan, tinawagan ako ni Miriam. Ma'am, kailangan na lang natin ng sample ni Marco para makumpleto ang DNA test. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano. Wala akong lakas ng loob na hingin yun. Hindi kailangang sabihin ninyo sa kanya, sabi niya. Minsan, isang simpleng toothbrush o panyo na gamit niya, sapat na. Naisip kong imbitahin si Marco sa bahay. Hindi na siya madalas dumadalaw mula ng ikasal. Kaya nang tumawag ako at narinig kong, "Sure ma, punta ako bukas, miss ko na rin yung adobo mo." Parang may liwanag akong nakitang muli. Kinabukasan, maaga akong naghanda. Niluto ko lahat ng paborito niya, adobong baboy, sinigang na hipon at ang pandesal na laging gusto niyang isawsaw sa kape. Pero sa bawat halong pag-ibig na nilalagay ko sa luto, may halong pangamba rin. Pagdating ni Marco, yakap agad siya. "Ang sarap dito sa bahay mo ma, ang tahimik." Ngumiti ako, tinakpan ang kaba. "Kumain ka muna anak, pagod ka siguro." Habang kumakain siya, pinagmamasdan ko lang siya. Ang mga mata, ang ngiti, ang inosenteng tiwala sa kanyang ina. At habang nagkukwento siya tungkol kay Clara at kay Miguel, dahan-dahan kong itabi ang ginamit niyang toothbrush labanyo. Maingat kong isilid sa isang maliit na plastic pouch, gaya ng itinuro ni Miriam. Nang gabing iyon, habang nasa lababo ako at hinuhugasan ang mga plato, tinitigan ko ang toothbrush. Sa maliit na bagay na iyon, nakasalalay ang katotohanan. At sa unang pagkakataon mula ng kasal, tumitig ako sa salamin at marahang sinabi sa sarili, "Ngayon, ako naman ang kikilos." Kinabukasan, maaga akong lumabas dala ang maliit na pouch na naglalaman ng toothbrush ni Marco. Hindi ako mapakali sa jeep. Pakiramdam ko, bawat tao sa paligid ay alam ang sikreto kong dala. Pumasok ako sa parehong laboratorio kung saan ko dinala ang kutsarang ginamit ni Miguel. Pag-abot ko ng mga sample, mahina kong sabi, "Ito na po, pakiingat." Ngumiti ang babae sa front desk. "Makukuha po ang resulta sa loob ng 5 araw, ma'am." 5 araw. Sa isip ko, parang 5 taon iyon. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong mamuhay na parang walang nangyayari. Nagluto ako ng kakanin para ibenta sa kapitbahay, naglinis ng bahay at nagsimba. Pero sa bawat tunog ng cellphone ko, napapaigtad ako. Umaasang si Detective Miriam na ang tumatawag. Sa ika-5 araw, tumunog nga ang telepono. "Ma'am Lydia," mahinahong sabi ni Miriam, "nandito na ang resulta. Maaali po ba kayong dumaan?" Hindi na ako nakasagot, agad akong nagbihis. Sa opisina niya, nakahanda na ang sobre. Tinitigan niya ako bago niya ito inaabot. "Bago ninyo buksan, gusto kong sabihin na, ano man ang laman niyan, handa na kayong humarap sa totoo." Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Nakita ko ang papel na may mga linya, numero at salitang hindi ko maintindihan. Pero sa ibaba, malinaw na malinaw ang nakasulat. Result, 0% paternity. Napakapit ako sa gilid ng mesa. Ibig sabihin, hindi anak ni Marco si Miguel. Tumango si Miriam. "Totoo po, 2 beses nilang inulit ang test para masiguro." Nanlamig ako, parang ilalamon ako ng hangin. Ang lahat ng kutob ko, lahat ng kinatatakutan ko, ngayon ay may pangalan, katotohanan. Diyos ko, halos pabulong kong sabi. Niloko niya kami, ginamit niya ang anak ko. "Ma'am Lydia," sabi ni Miriam, "naiintindihan kong masakit ito. Pero tandaan ninyo, hindi kayo baliw, hindi kayo overdramatic gaya ng sinasabi nila. Alam ninyo ang totoo mula pa noon." Tumango ako habang pinupunasan ang luha sa pisinga. Hindi ko alam kung galit o ginhawa ang nararamdaman ko. Siguro pareho. Bago ako umalis, tinanong ko siya, "Miriam, kung ikaw ang nasa lugar ko, anong gagawin mo?" Ngumiti siya, malamig pero matatag. "Kung ako po, ibabalik ko sa kanila ang sakit sa paraang hindi nila makakalimutan." At sa sandaling iyon, alam kong may sumunod na yugto na dapat kong paghandaan. Pag-uwi ko, hawak ko pa rin ang envelope na may marka ng katotohanan.
Sa loob ng jeep, habang umaandar papuntang Pasay, tinititigan ko ang mga salitang 0% probability of paternity. Parang paulit-ulit na tinutulak ng hangin sa mukha ko ang katagang hindi niya anak. Pagdating sa bahay, inilupag ko ang sobre sa mesa at tinitigan ito ng matagal. Ang isip ko parang dagat, may bagyong paparating. Alam kong hindi ko na kayang itago ito habang buhay. Pero paano ko ito sasabihin kay Marco? Kinabukasan, tumawag si Detective Miriam. Ma'am Lydia, natagpuan ko na si Anton Vergara, yung lalaki sa mga litrato. Gusto niyang makausap kayo. Bakit ako? Tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Dahil gusto niyang malaman kung buhay pa ang anak niya. Hindi niya alam na kilala ninyo ang bata. Hindi ako agad sumagot. Sige, sagi ko sa huli. Makikipagkita ako sa kanya. Nagkita kami sa isang maliit na kafe sa Mandaluyong. Simple lang si Anton, moreno, may matigas na kamay ng isang taong sanay sa trabaho. Pero ang mga mata niya, iyon agad ang nakapukaw sa akin. Kayumangi, eksaktong mata ni Miguel. Ma'am Lydia, mahina niyang sabi. Sinabi ni Detective Miriam na baka may alam kayo kay Clara. Tumango ako. May anak ka na. Lalaking maganda ang ngiti. Pero, napalunok ako, pinalaki siya ng anak kong lalaki na akala niya'y kanya. Napayuko si Anton. Pagkatapos kong sabihin ang mga salitang iyon, biglang sumigaw si Clara. Hindi niyo ako maiintindihan. Ginawa ko lang to para mabigyan ng magandang buhay ang anak ko. Nanginginig niyang sigaw habang hawak pa rin ni Marco ang papel ng DNA test. Magandang buhay? Balik ko, halos pabulong pero matalim. Sa pamamagitan ng panilinlang, sa paggamit sa anak ko, lumapit si Anton, halatang nangingilid ang luha. Clara, hindi mo kailangan gawin to noon. Mahal kita kahit wala tayong pera. Pero pinili mong tumakas, dala ang anak natin. Umiling si Clara, tila baliw na sa gulat at kahiyaan. Wala kang maibibigay sa amin, Anton, wala. At ikaw naman, Tita Lydia, sabay lingon sa akin, lagi mong pinaparamdam na hindi ako sapat. Lahat ng ito, ginawa ko para makamit ang respeto nyo. Tumahimik ang bulwagan. Tanging hikbi ni Marco ang naririnig. So, niloko mo kami? Mahinang sabi niya. Ginamit mo ako para sa pera ng pamilya namin? Hindi ganoon. Umiyak na sigaw ni Clara. Mahal kita, Marco. Nagmahal ako. Ngunit, hindi na siya pinakinggan ng mga tao. Ang dating mga bisitang nagpipicture at nagpapalakpakan, na yun ay tahimik na nakatingin, parang mga hukom sa harap ng isang pagkakasala. Lumapit ako kay Marco, hinawakan ko ang balikat niya. Anak, minsan ang pag-ibig hindi sapat kapag puno ng kasinungalingan. Hindi mo kasalanan na naniwala ka. Tumingin siya sa akin, luhaan. Ma, hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Isa lang ang paraan, anak, sabi ko. Harapin mo ang totoo at huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Si Clara ay bumagsak sa sahig, umiyak, hawak ang muka. Ang mamahaling bestida niya ay nadungisa ng icing mula sa cake na nahulog niyang kamay. Ang mga bisitang babae ay nagbubulungan. Ay Diyos ko, ibang ama pala. Kawawa naman si Marco. Lumapit si Anton, dahan-dahan inilapag ang laruan sa tabi ni Miguel na tulog sa stroller. Hindi ko gusto ang gulong to, sabi niya, pero hindi ko inhahayaang lumaki ang anak ko sa kasinungalingan. Tumayo ako at huminga ng malalim. Sa loob ko, may halong gihawa at lungkot. Hindi ko ginustong sirain sila, pero minsan, kailangan may masaktan para magising ang natutulog sa kasinungalingan. At habang papalabas ako ng bulwagan, naramdaman ko ang bigat na matagal ko ng pasan, unti-unting naglalaho. Kinabukasan, parang may ulap na nakalutang sa buong paligid. Tahimik ang bahay, walang tawang mula kay Marco, walang balita mula sa mga kamag-anak. Pero sa kakaibang katahimikan na iyon, ramdam kong natapos na ang unos. Nasa sala ako, nagtitimpla ng kape, nang tumunog ang cellphone ko. Si Marco, dahan-dahan kong sinagot. Ma, mahina niyang sabi, basag ang boses. Pwede ba akong pumunta diyan? Siyempre anak, sagot ko. Bukas ang bahay para sa'yo. Pagdating niya, halatang hindi pa siya nakatulog. Pulang-pula ang mga mata, dala ang maliit na bag. Umalis si Clara kagabi, sabi niya, habang nauupo sa sofa. Iniwan lang niya ng sulat. Sabi niya, magpapakalayo muna raw. Tumango lang ako. Hayaan mo muna siya.
May panahon para sa kanya, pero ngayon, isipin mo muna ang sarili mo. Tahimik siyang tumingin sa tasa ng kape sa harap niya. Ma, totoo pala yung sinasabi mo noon. Yung kutob mo, totoo lahat. Hinaplas ko ang kamay niya. Hindi ko ginustong na masaktan ka, Marco, pero minsan, mas mabuti nang masaktan sa katotohanan kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Tumango siya habang pinipigil ang luha. Salamat, Ma. Kung hindi mo ginawa to, baka hanggang ngayon niluloko pa rin kami. Lumapis ang ilang sandali na walang imikan. Ang hangin mula sa bintana ay malamig at sa labas maririnig ang mahinang kaluskos ng mga dahon. Sa katahimikan, naramdaman ko ang bigat ng nakaraan na unti-unting natutunaw. Pagkatapos ng ilang minuto, bumuntong hinga ng Marco. Ma, gusto kong makita si Miguel. Kahit hindi ko siya kadugo, minahal ko siya. Siya pa rin ang tinuring kong anak. Ngumiti ako puno ng pagmamahal. Yan ang tunay na ama, anak. Hindi sa dugo na susukat ang pagiging magulang. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa loob ng yakap na iyon, ramdam kong bumalik ang anak kong matagal nang nawawala sa kasinungalingan. Habang lumalalim ang gabi, nagdasal ako sa tahimik kong altar. Salamat, Panginoon, bulong ko, hindi mo ako pinabayaan. Tinulungan mo akong ilantad ang totoo kahit masakit. At sa unang pagkatao matapos ang matagal na panahon, nakatulog ako ng payapa. Walang bigat sa dibdib, walang galit sa puso. Tanging pag-asa na lang ang natira. Makalipas ang 2 linggo, unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay namin ni Marco. Nagpasya muna siyang lumipat pansamantala sa bahay ko sa Pasay habang inaayos ang mga papeles ng hiwalay ni Clara. Tahimik siya sa unang mga araw, pero nakikita kong unti-unti ring nabubuksan ang puso niya sa pagtanggap. Isang umaga habang nag-aalmusal kami, biglang niyang sabi, Ma, naisip ko, gusto kong magsimula ulit. Magtrabaho sa ibang lugar, siguro sa probinsya. Gusto kong malayo muna sa lahat ng gulo rito. Ngumiti ako, bagaman may halong lungkot. Kung yan ang magpapatahimik ng loob mo, anak, susuportahan kita. Pero tandaan mo, kahit saan ka mapunta, nandito lang ako. Salamat, Ma, sabi niya. At sa unang pagkatao tapos ang lahat, ngumiti siya ng totoo. Habang nag-aayos kami ng gamit niya, napansin kong inilagay niya sa bag ang maliit na laruan ni Miguel, ang kotse na ibinigay ni Anton noong birthday party. Hindi ko kayang iwan to, sabi niya. Kahit hindi ko siya kadugo, parte pa rin siya ng buhay ko. Ngumiti ako at hinawakan ang braso niya. Hindi mo kailangan kalimutan, anak. Ang pagmamahal, hindi kailangan may hangganan. Minsan, kahit nasaktan tayo, may bata pa rin kailangan maramdaman na mahal siya ng mundo. Pag-alis ni Marco kinahapunan, naiwan akong mag-isa sa bahay. Tahimik akong naglinis, nagluto ng tinola at pagkatapos ay naupo sa may bintana. Sa labas, nakikita ko ang mga batang naglalaro, masigla, malaya, walang alam sa bigat ng mundo ng matatanda. Tumunog ang cellphone ko. Text mula kay Detective Miriam. Ma'am Lydia, nakalipat na si Anton at si Miguel sa Cebu. Maganda ang kalagayan nila. Gusto lang daw niyang ipaabot ang pasasalamat sa inyo. Napangiti ako. Salamat din, Anton, bulong ko. At sana lumaki si Miguel nang hindi na kailangan malaman ang sakit ng nakaraan. Kinabukasan, pumunta ako sa simbahan. Sa harap ng altar, nagdasal ako hindi para humingi ng hustisya, kundi para magpasalamat. Panginoon, salamat po. Natapos na ang dilim, ang natira na lang ay liwanag. Habang nakatingala ako sa krus, ramdam ko ang kapayapaang matagal kong hintay. Ang uri ng katahimikang dumarating, lalong kapag natutunan mong patawarin ang lahat, pati ang sarili mo. Isang buwan matapos umalis si Marco papuntang Baguio para magtrabaho, tahimik at payapa na ang mga araw ko. Naging abala ako sa aking maliit na tindahan ng kakanin, kilala na ako ng mga suki bilang Aling Lydia na masarap magluto ng bibingka at puto. Unti-unti, bumabalik ang saya sa puso ko. Pero isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga paninda, dumating si Detective Miriam. Hindi na naka-uniforme, nangatingin pero seryoso ang mga mata. Ma'am Lydia, sabi niya, may gusto lang akong ipaalam bago ako tuluyang magbakasyon. Halika iha, upo ka. Gusto mo ng kape, alok ko. Pagkaupo niya, inilabas niya ang isang sobre. May sulat mula kay Anton, dala niya ito sa opisina bago siya umalis ng Maynila. Inabot ko iyon, nanginginig ang kamay ko. Pagbukas ko, nakita ko ang pamilyar niyang sulat kamay. Ma'am Lydia, salamat sa lahat ng ginawa ninyo.
Dahil sa inyo, natagpuan ko ang anak kong si Miguel. Hindi ko man maibalik ang mga panahong nawala, binigyan niyo kami ng bagong simula. Sana isang araw, makabisita kami sa inyo para makapagpasalamat ng personal. At kung makita niyo si Marco, pakiabot po ang respeto ko. Hindi ko kailangan gustong sirain ang pamilya ninyo. Ang gusto ko lang ay ang katotohanan. Habang binabasa ko iyon, hindi ko napigilang mapaluha. Mabuting tao si Anton, sabi ko sa Miriam. Hindi siya nagtanim ng galit kahit nasaktan din siya. Tumango siya. Tama po kayo, ma'am, at may isa pa akong balita. May trabaho na siya sa Cebu sa isang engineering firm. Si Miguel, nag-aaral sa isang preschool doon. Masaya silang mag-ama. Ngumiti ako at sa puso ko, parang nabunutan ako ng tinik. Salamat, Miriam. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, nakapikit pa rin ako sa kasinungalingan. Walang anuman, anak, pero totoo yung sabi ninyo noon. Hindi kailangang sumigaw para lumaban. Minsan, sapat na ang tahimik na tapang. Pag-alis niya, tinikigan ko ang langit sa labas ng tindahan. Ang mga ulap ay mapayapa at sa hangin, tila may dalang mensahe ng bagong pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko na naramdaman ang bigat ng nakaraan. Ang natira na lang ay kapatawaran at ang tayak kong kaalaman na may mga sugat na hindi kailangan takpan, kundi tanggatin para tuluyang maghilom. Ilang buwan ang lumipas at ang mga araw ko'y naging tahimik ngunit puno ng kabuluhan. Natutunan kong muling ngumiti ng walang sakit sa dibdib. Tuwing umaga, habang umuusok ang kape sa veranda, pinagmamasdan ko ang araw na sumisikat sa ibabaw ng mga bubong ng Pasay. Paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may umagang dumarating. Isang araw, naupo ako sa lamesa at nagsimulang magsulat. Hindi ko alam kung para sa kanino, pero alam kong kailangan kong ilabas ang lahat ng natitirang laman ng puso ko. Mahal kong Marco, kung mapabasa mo ito, ibig sabihin, nakaalis ka na sa lugar ng sakit at nagsimula ka ng muli. Anak, patawarin mo ako kung nasaktan kita sa katotohanang inihayag ko noon. Hindi ko ginawa iyon para sirain ka o ang pamilya mo, kundi para iligtas ka sa kasinungalingan. Sana dumating ang araw na maunawaan mo kung bakit ko kailangang ipaglaban ang totoo, kahit ako na mismo ang mawala